Magandang hapon at ngayon ay gagawa tayo ng pares. Dito na natin siya lulutuin. Yan, yung mga ingredient natin nakikita nyo. Kahit hindi na sabihin, nakikita nyo. Yan, yung nilagyan ko na ng mantika yung ating kawali. Habang umiinit. Yan, isusunod natin dyan yung ilalagay yung star margarine. Mga kaalas. Sa star margarine, lalaki kang matangkad. Ayan, medyo mainit-init na yung ating dyan. Yung kawali, testingin natin yan. Ayan. Okay na. Kunin natin ang star margarine. Ayan ang aking star margarine. Siguro yan mga isang kutsara lang yan. Depende na po yan sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo. Ayan. Yan ang talagang yan. Isang kutsara. At lulusawin natin yan. Medyo ang apoy niyan mahina. Para hindi agad masunog yung yung star margarine. Sa una lang naman yan. Yan. Medyo lusaw-lusawin muna natin. Isunod natin ang bawang. Okay. Halo-halo. Haluin ng haluin. Lalabas lang natin yung mga yan, yung mga aroma para isunod ang sibuyas. Yan. Halo uli. Ituloy lang ang paghalo. Yung mga ingredient natin sa yung karne kanina sinorkat na lang natin kasi medyo matagal ang pagpapalambot nun. Kaya kumbaga nagupit-gupit ko na siya tapos ilalagay na lang natin. Ayan. Medyo nagpa-brown na siya. Tapos niyan kukunin natin ang ating yung karne. Mga laman loob. Andyan mga laman loob. Meron tayong tinatawag na isaw, tumbong, tuwalya, at yung mga bituka. Yung kasi dito hindi naman siya separate na mabibili nyo na Yung gusto ko tumbong lang, gusto ko puro tuwalya lang. Mix dito. Binibigay sa akin naka-plastic na kung tawagin nila yun yung paklay. Yung sabaw nila rito sa Bisaya. At lagyan din natin ito ng asin. Yan, siguro mga lang sa kutsara. Maliit lang kasi yung gamit ko dyan. Tansyahin nyo na rin para kung ano yung palasa. Yan. At halo-halo lang kasi galing sa rep yan. Medyo malamig-lamig pa yan. Pag nagmamantika na, isunod na natin ang toyo. Toyo ko, maliit lang yan. Tama-tama lang yung Mamaya na tayo mag-add pagka yung sasabawan na natin siya. Ito parang panggisa lang ito ginamit ko lang. Ayan. Halo-haloin lang. Ituloy ang paghalo para magbalanse yung ating yung panlasa. Malagyan lahat. Alisin muna natin yung mga pinaggamitan natin. Stay lang muna natin siya ng mga ganyan habang pakulo lang na konti. Itutuloy na natin yung ibang ingredient. Ilalagay na natin yung mga sumusunod na ingredient niya. Lagyan natin ng pamintang durog.
Yan, pamintang durog ko yan. Bali mga naka-plastic kasi yan, hindi siya nakalagay sa ano talaga. Siguro gumamit lang ako dyan mga tatlong yung plastic yung nabibili sa tindahan na tag-piso. Yan, tatlong. Depende po yan sa panlasa niya kung gaano karami yung nilalagay. Mas maganda kasi yung kulang kaysa sa sobra. Ang hirap na habulin pag sobra yung ingredient na ilagay niyo. Yan, sabay na yung ilagay yung sili. Pugas na rin yung sili niya. Tatabayan ng chicken curry. Yan, half lang yan. Tag 10 piso naka-repack. Half lang yung ganito. Sabayan ng chili powder. Alam ko chili powder yan. Nagkamali lang yung boy na nagbigay sa akin. Sabi niya paprika daw yan. Pero buti na lang, meron ako nakuha rito sa bahay. Yung paprika, nakatabi sa nilagyan na namin ng ingredient. Ayan, ang paprika talaga. Mali yung binigay ng boy sa akin. Palengke. At syempre, ang magic sarap. Ang magic sarap, baka naman, mag-ano ko rito sa akin. Dahil pinopromote kita, mag-ano ka nga dito, magic sarap na marami. At syempre, andyan din ang Ajinomoto. Sa Ajinomoto, isang patak, masarap ang lasa. Syempre, ligpit natin yung mga plastic bags. Halo na naman ulit. Halo-halo lang po mga kaalas para magbalanse ang timpla. Yan. Ayan po. Nahalo-halo lang. Left and right. Kung nangangawit ng kaliwa, ikakanan naman natin ang paghagi. Yan. Kita niya nagkakaroon ng mga kulay na nakakatakam na, di ba? Yan. Ganyan po ako magpares. Talagang ginigis ako kasi para yung lansya, hindi siya malalasahan ng customer. Alam niyo naman, pag mga laman loob, mahirap linisin yun. Actually, paglinis pa lang talaga yan, talagang gagamit ka na ng mga suka para mawala yung mga dulas ng karne at yung mga konting baho. Pero yung binibili natin na yan, fresh yan. Siyempre, sa baka, hindi mawawala yung lasang mga damo, parang gano'n. Mga anggo. Kaya yun yung purpose ng mga suka. Ang pawala siya talaga. At yun, nagtimpla na ako ng cornstarch for ready. I-ready ko lang doon sa kabilang lalagyan. At lalagyan ko na rin ng tubig yan para if na matapos itong ating ginigisa, pwede na natin ilagay dun yung kasabaw yung cornstarch habang papakuluan natin. Yan na. Nag-burn na ito. Kinuha ko yung ating cornstarch. Lagyan natin ng tubig. Lusaw-lusawin. Ayan. Nakita nyo naman po ang ating cornstarch. Parang gatas talaga. Ayan. Sasabaw na po natin pinakalalagay yan. Hindi po sa ginigisa natin. Sasabaw. Medyo tawag ito, hilusaw ko lang siya. Ready na. At kukunin ko yung ating sabaw. Yan, kinuha ko dyan yung sabaw dyan. Nahirapan tayo maglagay ng camera niyan. Inipit lang natin yan. Para kita-kita yung ating niluto. Nakita nyo naman, ang ganda na ng kulay. Siguro lulutuin ko lang yan, mga around 15 or 10 minutes lang siya. Kasi na malambot na naman yung karne niya. Hindi na siya kailangan patagalin para okay na yung kanyang texture.
Ayan na, yung ating ilalagay natin yung sabaw sa kabilang kalan. Yan. Kabila, yan din pala yung kalan. Ayan na ang ating sabaw. Sinali na natin yung ginisa natin kanina. Nakita niya? At mag-a-add na tayo ng water. Tapos, hintayin na lang yan kumulo. Pwede na natin yan i-serve sa ating mga customer. Dagdag natin ng soy sauce. Yan, para sakto-sakto na yung pagtimpla. Wala pang wala pang beef cube yan. Kasi, hindi ako naglalagay pa ng beef cube pagka sa unang luto ko. Ngayon, pagka nababawasan na yung sabaw niya at nag-iiba na yung lasa, doon pa lang ako nag-a-add ng beef cube. Kasi baka talaga malasa yan. Wala pa nga dyan yung yung balat ng yung balbakwa. Naku, napakalapot niyan pag may balbakwa yan. Masarap. Talagang normal yung niyan lasa. Hindi na kailangan ng cubes pa. Add lang tayo ng water dyan. Para medyo puno-puno siya at marami ng nakalagay na Yan. Yung pinag-add natin ng water, doon din mismo sa pinag-ano natin ng cornstarch para sumama yung iba. Then, takpan. Mag-aantay na lang tayo dyan. Kumulo. Yan. Punas-punas muna tayo ng ating mga pinagpatakan, pinagdamihan, hawi-hawiin lang. Ayan. At babalik na natin yung ating mga ginamit na ingredient para walang kalat. Malinis na. Okay guys, sana naman nagustuhan niyo yung aking pagluto ng pares. Maraming salamat mga kaalas. Sana nagkaroon kayo ng aral, natuto kayo. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlog. Sa susunod po uli. Lagi niyo po subaybayan ang aking mga vlog. Thank you for watching guys. Bye-bye!